Pagtanggal ko ng blindfold ko, medyo nagulat ako. Eto kasi ang nasaksihan ko. Hello mga bakla! Another summer party ang ganap natin for today. Pero this time, magdadala tayo ng pagkain. Mag-harvest muna tayo ng mga gagamitin natin. Mag-harvestan ako ng squash blossom, kaya lang nakita ko tong zucchini. Nakatiklop yung kifila niya. Kaya tutulungan natin siya makipag-tsuktsuka. Sabay-sabay nating panoorin kung paano mag-tsuktsuka ng mga kalabasa. Ganun na lang ang sound effect natin para hindi tayo mag-copyright. Eto, i-zoom in ko pa para titig na titig ka sa kifila ng kalabasa. Oh, siya, sige, tigilan na natin. Baka ma-miss mo pa siya. Mag-harvest na tayo ng squash blossom. Hindi ko to dadalhin sa party. Kakainin ko to. Isaw-saw sa bagoong na may lemon. Nilagay ko muna sa ziplock yung mga squash blossom kasi hindi ko pa siya kakainin. Tapos hinugasan ko na yung mga sili at hinati-hati ko na rin siya sa kalahati. Ito nga pala yung recipe sinundan ko kung bet nyo. I-pause nyo na lang or i-screenshot nyo kayo ng bahala, malalaki na kayo. Kaya nyo na yan. Hindi siya manghang kasi tinanggal ko yung buto. Pero kung bet nyo na medyo maanghang, mag-iwan kayo ng konting buto. Huwag nyo nang pansinin yung dumi sa t-shirt ko. Sa pagpapa-breastfeed ko yan. Huwag kayo maglala, hindi yan nakaka-apekto sa quality ng aking niluluto. Ako lang yung madumi, hindi yung niluluto ko. Pagkatapos timplahan at halu-haluin, mag-taste test kayo. Baka mamaya gumawa kayo ng isang buong batch tapos asukal pala yung nalagay nyo, hindi asin. O kaya naman baka kulang sa asin. Tapos guntingin nyo yung cheese. Wala akong access sa Eden, kaya itong Velveeta ang gamit ko. Ito yung pinakamalapit na alternatives na ginagamit ko kapag wala akong access sa Eden cheese. Tapos, lagyan nyo na yung palaman at ilagay nyo na yung cheese sa ibabaw. Tapos, punasan lang ng very light ang inyong workplate kasi walang masasalmonella for today's video. Tapos, dun nyo na i-wrap. Tapos, i-deep fry nyo kasi nakakatamad magbali-baligtad. Huwag nyo akong gayahin medyo bright, punong-puno. Manglilimahid yung kusina nyo at effort sa paglilinis pagkatapos. Ito na nga pala yung finished product. Pagkatapos nyan, gumawa ako ng sauce. Hindi ko na nga pala nakuha yung mangkok ko nung umuwi kami. Saan kayo napunta yan? Si daddy nagmamadali siyang umuwi para makainom na siya ng beer. Hindi kasi siya makapagwalwal doon dahil magdadrive pa siya pa uwi. Kaya atat siyang umuwi. Nakalimutan ko tuloy yung mangkok ko. Gagawa pa sana ako ng watermelon cucumber salad. Kaya lang sige yaw-yaw si Raya. Kaya ayan, chinap-chop ko na lang tapos nilagay ko siya sa container. Tapos nilagay ko muna siya sa ref para malamig pagdating doon. Tapos naligo na ako at binihisan ang mga bata. Because people watch you because you're so handsome. Eto na nga, on the way na kami sa party. Casual kami mag-usap na parang hindi ako na-MBR na kanina bago kami umalis. Ang hirap mag-multitask habang may batang iyak ng iyak sa background. Doon ko naalala na kaya pala willing ako mag-hire ng mga coordinator sa mga parties. Dahil sobrang overwhelming magkikikilos habang may umiiyak na bata, hindi kinakaya ng brain cells ko. Dapat pala bumili na lang kami sa Sam's para hindi pa ako nahirapan at hindi pa ako na-stress. Gusto ko naman mag-effort kahit minsan kasi sobrang dami nilang dinadalang pagkain. At nag-e-effort talaga silang magdala ng Filipino food. A taste of home feels like home. Eme! Para sa akin, napaka-priceless nun. Di matutumbasan ng $1,000 worth of Sam's Club's products yung dadalhin mo yung Pilipinas dito sa Amerika. In the baby swing. You wanna be in the baby swing? Yeah. Okay, I'll take her out. You want out, Raya? At dahil pinalis kami sa playground ng batang maliit, kumain na lang kami. G for Jesus. Bakit mukha akong may manas sa anggulo na to? Mag-iisang taon na si Raya, mukha pa rin akong minamanas. Pagka sa amin kumain, nagpa-games na sila. Inon nila yung mga kids game kasi may ongoing cornhole tournament. Kaya every now and then, nagpupull out sila ng mga adults. First game nila, itong parang trip to Jerusalem on a budget. Walang upuan, kaya stick na lang, ganarn. Halos lahat yata ng kids game, sinalihan ni Kim. Kasi may pagka-hoarder yung anak ko. Mahilig siya mga kolekta ng mga kung ano-ano. Tapos isa na dun yung mga prizes sa mga games. Tapos itatambak niya lang sa kwarto niya. Ayun na nga't dalawa na lang silang natira. Now, both of you win,
okay? Okay, picture. Wow! Testing, dali. Ay, namatay. Okay. Ay, teka lang. Bakit dala-dala niyo yung set? Pagdating sa mga kids, adult naman, syempre sasali din ako kasi competitive ako eh. Nakailang testing din yata kami bago yung final round. Okay, this time it's not testing, okay? Whoever can catch the stick, they're gonna be out. Ganyan. Ganun. Sige. Ano na nangyari dito? Go na to, okay? Ito na yun. This is... Sure ka, Jen? Okay. Syempre, first round pa lang out na tayo kasi ganun tayo ka-competitive eh. Tapos ipa-fast forward natin sa final 2. Panalo siya! Congratulations! Marami pang kids game ang naganap, pero hindi ko na na-vlog kasi hawak ni Adi yung cellphone ko. Dito siya nag-YouTube Kids. Lahat yata ng bata may naiuwing pagkain. Kasi pagkatapos maubos ng nagsabit ulit sila ng isa pang batch para lahat ng bata may makuha. Tapos nagpa-games din sila nitong pigaan ng sponge. Ang mechanics is kung sino una makakapuno ang winner. Pero dahil hindi na puno yun sa mga kids, nag-compete na lang kung sino yung mas maraming nailagay doon sa bote. Of course, nanalo ulit si Kim. You guys stand over there. Selena! Done. Come on, go over there. Winners, go over there. All the winners, go over there. Make sure. Peel your banana and get ready. When I say go, find your partner and feed your banana, okay? Tapos nagpalaro din sila ng banana eating. Ang mechanics, simple lang, isusubo lang ni Dudong kay Inzay. Siyempre, naka-blindfold kami, kaya hindi ko alam kung anong mga nangyayari. Basta narinig ko na lang may bumulong sa amin. Paano daw kami nakadalawa, hindi kami marunong. Pagtanggal ko ng blindfold ko, medyo nagulat ako. Eto kasi ang nasaksihan ko. Sobrang competitive na mag-asawang to. Nanalo sila of course. Kaya nakatatlo sila. Ganon. Hindi ko na alam kung ano mga nangyayari sa mga panahon na yan. Basta naglalandian na lang kami ng asawa ko. Marami pa naging games pero after ng cornhole, naging available na lahat ng adults. Kaya organizer versus us ang laban dito sa pigaan again. Tapos si Raya tamang chill-chill lang. Napagod na rin siguro siya mag-free ranging. Sinigurado ko nakapunch siya para pwede siya maggapang-gapang. Ayun na nga at may sabon. Ang alam ko lang, isa sa mga salarin ay ang anak ko. Naka-diaper lang siya kanina kasi naglalaro siya ng sabon. Hindi ko alam na pati pala yung sponge na gagamitin sa paglaro ay pinagdiskitahan din nila. Ito na nga yung salarin, sumilip na. Umuosyoso pa kung okay lang ba yung pagkakalagay niya ng sabon dun sa sponge. Nawala din naman yung bula pagkatapos, siguro dahil nabanlawan na rin sa dami ng piga na nangyari. Hindi rin naman kami masyadong maingay. Konti lang, para lang kami nagbubulungan. Sa sobrang tahimik nga namin, siguro iniisip ng mga residential na malapit dito. Sana araw-araw may ganitong event dito, ganon. Hindi rin kami masyadong nagsasakitan. Walang balyahang nangyayari dito sa event na to. Sobrang gentle lang. Aba, syempre nanalo kami. Napakagaling kaya namin.
Pagkatapos ng pigaan challenge, sumunod naman yung saluhan ng lobo na may tubig. Ang mechanics naman itong game na to sasaluhin mo lang yung lobo palayo ng palayo. Magpro-progress yung layo every time na masasalo mo yung lobo. Tapos syempre kailangan hindi mo mababasag yung balloon. At ayun na nga't pinagpipiesta ng mga bata yung mga lobo. Tapos may batang pinagpiestahan din yung cellphone ko at inikot. Late ko nang napansin, kaya hindi ko na video ng maayos yung game namin. Syempre pagkatapos nun, mag-horseplaying ang lahat. Ito nga pala yung picture namin mga bakla. Mag-end na tayo dito. Sana mahal ka ng mama mo. Bye!